Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Magandang araw po sa inyong lahat. Kung nasaan man kayo, umaga, tanghali, hapon o gabi. So magandang araw. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa menopause. Alam niyo po, ito ay isang uri ng topic na hindi naman natin masasabing sakit, kundi normal part of aging ng isang babae. So, menopause. Pag sinabing menopause, yung iba sinasabi, wala na, hindi na ako dinadatnan, at marami pang iba, no? So, ano bang mga dapat intindihin natin? Kasi I'm sure maraming nanonood ngayon na baka regular pa ang kanilang menstruation, baka nagloloko na, o kaya mga 3 buwan o 6 na buwan lang hindi dinadatnan. So, gusto ko munang talakayin yung mga iba-ibang definition o yung mga tinatawag nga nating ano ba yung tinatawag na premenopausal, perimenopausal, saka yung menopause na. So, isa-isayin natin. Unang-una, yung salitang menopause, ibig sabihin yan ay tumigil na ang buwan ng dalaw. Kung saan ang isang babae ay hindi na pwedeng manganak o tapos na yung fertility na tinatawag dahil ang ovaryo ay nganga, wala na. So, ano bang kadalasang edad na sinasabi natin na natural menopause? Ito po yung edad na between 45 hanggang 55. So, yan po yung kadalasan na edad na ang isang babae ay tumitigil na ang menstruation. Pero pag sinabi po nating menopause, bago po natin sabihin na menopause ka na, dapat 1 taon na talagang continuous na 1 year na hindi ka nagkaroon ng regla. During that stage na pawala pa lang o patapos pa lang ang inyong monthly period, ang tawag doon perimenopausal. So, perimenopausal, yan yung mga 1 taon bago tumigil ng tuluyan ng inyong regla. So, yung tinatawag na premenopausal, ibig sabihin yan yung mga regular na nagme-mens pa sa ngayon. Premenopausal, ibig sabihin hindi ka pa menopause, pero bago mag-menopause. Ngayon, mayroon naman tinatawag tayong surgical menopause, kung saan tumigil ang menstruation kasi may bukol sa ovaryo, tinanggalan ng mattress, kung ano-ano mga dahilan, no? So, surgical yon. So, pag surgical menopause, ito ay maaring 20 anyos ka lang, 30, 40 anyos na inoperahan ka, tinanggalan ka ng ovaryo, mattress, wala ka ng menstruation. So, surgical. Pero meron din tinatawag na premature menopause. Ito yung mga tumigil ang menstruation sa edad na wala pang 40. So, nandyan na yung mga 20, 30, 40 na tumigil din kanilang menstruation dahil sa tinatawag na ovarian failure. Kung meron palang tinatawag na power failure, meron din tinatawag na ovarian failure. Ovarian failure. So, yan yung mga different terms. Kailangan kong linawin yan, no? So, ulitin ko, menopause, early menopause, yung maagang nagtigil ang kanilang menstruation. Ito yung tinatawag na early o kaya premature menopausal. Yung premenopausal, ito yung mga babaeng may mens pa. So, nandun pa sila sa tinatawag na edad na nagme-mens pa. So, yan yung mga fertile pa. Okay, nagfe-fertile pa. Then, perimenopausal, ito yung 1 year before tuluyan kang tumigil ang regla. So, perimenopausal. At yung tinatawag nating surgical menopause, yung inoperahan ka, natanggalan ka ng ovaryo, mattress, kaya hindi ka na nagme-mens. Pero meron din tayong tinatawag na post-menopausal. Meron ng merong merong surgical, meron pang post-menopausal. Ito yung mga edad 55 pataas, 56, 57, 58, 59 na nagme-mens pa. Meron po ako isang pasyente, 58 years old. Makwento ko lang, no? I-chismis ko lang. 58 years old. Pumunta sa clinic ko. Matagal na nangyari doon sa aking clinic pa sa Paco. So sabi niya, Doc, nagme-menopause na ako .
Sabi ko, bakit niyo po nasabi? Kasi edad 58 na ako eh. Tumigil na yung regla ko eh. Sabi ko, ay, kaano katagal na ba tumigil mens nyo? 3 months, 4 months pa lang. Ay, hindi pa natin masasabi na menopause na kayo hanggang hindi umabot ng 1 taon. So sabi niya, tingin ko menopause na ako. Ay, hindi natin masabi. So, hintay natin. Aba, nagulat ako. Bumalik sa akin after 2 months. Buntis. Aba, hindi ho nakakatawa yun, no? Yun ay tinatawag natin na it's a miracle. Aba, sa iba ang dating ano ba naman, menopausal baby na yan. May narinig ako, 58, buntis, hindi totoo yan. Nangyayari po yan. Parang nung nalaman ko nagulat ako Nagulat ako, sabi ko, 58. Nagulat talaga. Parang horror, no? So, nangyayari po yan. So, huwag kayong magtaka. Ngayon, normal po sa isang babae na mag-menopause. Hindi ko sinasabing sakit yan. Sa mga medical books nga, nakalagay na definition ng menopause ay change of life. Ibig sabihin, pagbabago sa buhay ng isang babae. Magbabago, pero sa iba, no, magugulat kayo, nung nag-menopause sila, mas naging maganda labing-labing nilang mag-asawa. Kasi natakot na magkaroon pa sila ng baby, masundan pa yung kanilang bunso na 30 anyos na. May mga ganon. So, medyo mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa. So ngayon, ano yung po mga pwedeng maramdaman ng isang babae na parang mga senyalis na, baka naman pa-menopause ka na, no? So, iisa-isahin ko po ito. At kung meron po sa inyo nakikinig na napansin nyo na ang edad nyo ay pagpalagay natin 45 pataas o maski na 40 at nag-umpisa na parang nagiging mas mainitin ang ulo. Siguro mga mister dapat ang tanungin ko, no? Parang napansin lang, laging mainit ang ulo ni Mrs. Maski walang kakwenta-kwentang bagay, pinapatulan. Pagkatapos napansin nyo na pagising sa umaga, parang sumasakit na yung mga katawan, kasukasuan, nahirapan na matulog, nagumpisa ng tumaas ang blood pressure, sumasakit na yung mga kasukasuan, nandyan na yung pinagpapawisan sa gabi, maski hindi naman napakainit, at bigla na lang panaka-naka, biglang umiinit yung tenga, parang namumula yung mukha, nag-rosy cheeks yan, no? Ito yung mga tinatawag na hot flashes. Nangyayari po yan, maski na hindi ka pa tuluyan nag-menopause, pagsapit ng mga edad 40 pataas. Dahil sa edad na yan, mas mababa na po yung hormones na nagagawa ng inyong ovaryo. So yung mga hormones na estrogen, progesterone, ginagawa yan ng ovaryo ng isang babae. So habang nagkakaedad, bumababa yan. At meron mga babae naman na hindi nila nararamdaman yung mga pagbabagong ito. So ilang porsyento lang ng mga babae ang maaari makaramdam? Usually 20% ng mga babae na pagdating ng 40 and above, nakakaramdam na ng nagbago timpla ng katawan. Pero mga 40% maaari na talagang pinapahirapan ng menopausal. So yung menopausal symptoms na sinasabi ko, no, isa-isayin natin, ha. Number 1, syempre mag-umpisa muna yan na yung regla nyo nagbago. Kung dati 5 araw, maaring dumalang o maaring mas tumagal. Pwede ho na dati, sa unang araw ng menstruation nyo, baka mga 2 or 3 napkins lang ang nagagamit nyo, pero ngayon umaabot ng 5, 6. Lumalakas po yung pagdurugo. Minsan naman baliktad. Dati ka naman na 5 napkin ang ginagamit, no? 5 napkin sa isang araw, naging 1, 2 lang at parang spotting lang. At yung iba naman, tumatagal yung spotting hanggang 2 linggo. May iba naman, umaabot ng 1 buwan. Meron namang iba, hindi na naging regular na kada buwan nagkakaroon ng menstruation. Nagkakaroon sila, instead na cycle nila dati 28 days, ngayon umaabot na ng 30, 40 days bago magkaroon. So, paiba-iba po. Walang standard na sinasabi tayong menopausal signs and symptoms sa lahat ng babae. So, iba-iba po yan. Yung iba po, bukod dun sa napansin nila nagbago yung kanilang monthly period, pwede po na makaramdam sila ng mga hot flashes na nabanggit ko. Hot flashes, yung hindi naman buong araw mainit pakiramdam nyo. Sandali lang yan, parang dumadaan lang. Usually sa umaga yan, dadaan lang yan mga 5-10 minutes na parang pakiramdam mo uminit mula dito sa may leeg
sa may tenga hanggang ulo. Minsan pababa naman sa may bandang dibdib, sa braso, pakiramdam nyo mainit. Yung iba sinasabi, ang lakit ng pakiramdam ko, tumabi ka nga dyan, buisit ka, may mga ganon. So, itong mga tinatawag na hot flashes ay biglaan yan. Walang hot flashes sa may bandang paa, usually upper body yan. So, mula dito sa dibdib pataas kadalasan. Then, yung iba makakaramdam yan ng dryness of the skin. So, pag may dryness of the skin, kadalasan makati ang balat. Kaya may mga ilang senior citizen na pag pumunta sa clinic ko, sabi ko, ano pong sadya natin? Naku, Dok, palagi ho nangangati balat ko. Tapos tinatanong ko ng personal question. Bukod sa pangangati ng balat, napansin nyo ba na may pangangati sa puwerta? Dok, oo, meron. So, yung dryness of the skin na kadalasan dahil sa pagbaba ng estrogen ng isang babae, may kasamang pangangati rin ng puwerta. At pag minalas-malas, may kasama pang konting balakubak, dry skin. Yan yung mga dryness of the skin dahil sa kakulangan ng estrogen na may kasama pang falling hair minsan. So, marami magtatanong sa akin, Dok, mula nung umabot ako ng 40, 45, napansin ko malakas ako maglagas ng buhok. Ayan, tatanungin mo na ang kanyang monthly period kung kumusta, ganyan. So, bukod doon, pwede magkaroon ng bukod sa dryness of the skin, pwede magkaroon ng disturbance sa pagtulog. Nandiyan na yung urinary problems, mas nagiging madalas yung pagkakaroon nila ng UTI. Dahil makatim puwerta, tapos nagkataon pa na may diabetes ka, nagkakaroon ka ng mga fungal infection, urinary tract infection, nagsama-sama na yan. Kaya pag ang isang pasyente ay diabetic, halimbawa edad 30, diabetic ka na, nagkataon pagdating mo ng 45, nagloko na yung mens mo, mas lalong nahihirapan pagdating sa mga infection sa daanan ng ihi. So, common yan sa mga diabetic patient. Then, ang mood. Naku, alam na mga mister to. Bakit yung misis ko, kanina kausap ko, parang ang saya-saya namin. Umakit lang ako sandali, pag baba ko, parang bruha na. Abay, nangyayari po yun, yung mood swings na tinatawag. So, kailangan habang pinapaliwanag ko itong mga misis, mga ginang, o mga miss, mas maganda kung katabi mo si mister o si boyfriend mo para naintindihan niya. Kasi yung susunod na babanggitin ko, may kinalaman na kay mister. Yung tinatawag dyspareunia. Ito po yung masakit na pagtatalik dahil sa dryness of the vagina. So kung ayaw nyo makipag-sex sa asawa nyo, minsan yung pang nagiging dahilan para mag-away ang mag-asawa. Sasabihin ni Mrs. Masakit, ayoko. Tapos si Mr. naman, pipilitin ka, ayaw mo. Pag ayaw mo naman, pag hinanap naman sa iba yan, yari na naman tayo, di ba? So, away na naman yan. Nako, away na naman. So, kailangan po natin na maintindihan ni Mr. itong mga pangyayari na to. Dahil may solusyon naman Mamaya, didiscuss natin yung mga solusyon, Mamaya, didiscuss ko. Then, ano pa? Yung hindi makapag-focus, hindi makakonsentrate sa kanyang gawain. So, marami dyan na wala silang concentration. So, pag nagkakaroon pala ng medyo nagloloko na yung menstruation, tapos menopause na isang babae, posible pala na kausap mo. Pero wala, blanco. Nangyayari po yon. Yung iba, doon nag-umpisa inatake ng hika. Dahil pagbagsak din ng estrogen, sumasabay din yung paghina ng kanyang immunity, konting alikabok. Ngayon, nagkakaroon na ng allergy, mga ubos-ipon. Yung iba, maaring makaramdam sila ng mga problema tulad ng masakit ang breast. Dahil pag mababa yung estrogen, minsan nagkukos ng breast tenderness yan o masakit sa suso ng isang babae. So ngayon, itong mga sinasabi ko, hindi ko po sinasabi para pumunta sa doktor at tanungin yung doktor, anong gamot? Kasi common na question Dok, anong gamot? Anong gamot? Hindi ho ganun. Minsan meron lang mga dapat gawin na pagbabago sa lifestyle ng pasyente at na-improve na kagad yung kanyang medical condition. Isang magandang ihalimbawa ko dito ay sa pagkain ninyo. Pag kayo po'y nakakaramdam ng mga sinabi ko na may kinalaman sa menopause, make sure na iiwasan yung kumain ng mga maanghang na pagkain. Maanghang, mamantika, maalat na pagkain dahil minsan meron namang nagme-menopause palaging bloated. Hindi lang tiyan, no? Bloated na minsan akala mo may kabag pero
Pag tingnan mo yung mga paa, nagmamanas din. Kung mahilig kumain ng maalat, nadagdagan pa yung problema. So, number 1 yung lifestyle. Pagdating sa lifestyle, yung pagkain. So, iwasan kumain ng mga spicy foods. Mamili ng tamang pagkain na basic na nutritious na tinatawag, healthy foods. So, ano ba yung mga healthy foods? Isa-isay natin, ha? So, kung healthy mo na ang pag-uusapan, palagi natin marinig yung prutas, gulay. Palagi yan. Maski na saan ka makinig ng mga health video, puros eat right. Fruits, vegetable, fish, chicken. Avoid too much red meat. Kung mataas cholesterol, do not take red meat. Mataas creatinine, do not take red meat. Diba? Sinasabi yan. Pero, bibigyan ko kayo ng tip. Meron pong pagkain na maganda para sa menopausal. Carrots, apple. Yung dalawang yan. Ano pa? Sa mga prutas, pwede rin banana, avocado. Yan. So, kung sino mahilig doon sa mga nabanggit ko, yan. Pwedeng yan ang pinakamerienda nyo na, no? Yung carrots, saka yung broccoli, nalaman nakakatulong dahil ito yung mga may phytoestrogen. Ibig sabihin, estrogen na nanggaling sa halaman. So, ano pa yung mga pwede natin pagpilian? Mga soy products. Yan. Madalas yung soya milk, nababanggit natin, no? Soy milk, yung mga ganyan, soy protein, mga ganyan. Yogurt, milk, cheese, pwede rin. Kasama na po ang mga dairy products. So, dairy products, yun na yung cheese, yun na yung queso, di ba? So, makakatulong yan. Yung mga bawal na bawal kainin, doon sa sinabi ko, spicy foods. Bawal din po ang caffeine. So, ano ba yung caffeine? Coffee. Bawal po yung soft drinks, dahil mga soft drinks, may caffeine din yan. Too much chocolate, masama din yan. Alcohol, bawal uminom ng alak. Lahat ng processed food, lahat ng dilata, instant noodles, mga tapa, langgonisa, chorizo bilbao, hotdog, bacon, lahat po yan alisin nyo. Then make sure to drink a lot of water. Doon pa lang sa sinabi ko, sa pagkain pa lang saka sa tubig, makakaramdam na kayo ng ginhawa. Then, uminom ng maraming tubig, yung sapat, minimum 8 glasses of water a day. Then, isa pang advice ko, konting exercise. Kailangan pagpawisan po tayo. Hindi pwede po yung palagi lang tayo nakahiga sa kama, nakaupo lang, panonood ng TV. Kailangan active din po tayo. Very important po yan. Ngayon, pagdating po sa tulog naman, pilitin nyo po na matulog on time. So, kung alas 10, higa ka na, higa ka. Maski hindi kayo natok, sanayin mo yung katawan mo. Kasi karamihan nung hindi makatulog, minsan, nakahiga lang, hindi sila inaantok, nag-iisip sila, naku, hindi ako makatulog, naiinis, hindi ako makatulog. Aba, lalo nga hindi makatulog. Okay. So, mahalaga po yon. Ngayon, yung stress reduction technique is very important. So, yung video ko about stress, sana napanood nyo, stress and anxiety. So, yung mga deep inhalation, yoga, meditation, tai chi exercises, all of these ay mga stress reliever. And of course, may magsasabi prayer. Given, talagang lahat tayo kailangan natin ng prayer na tayo ay maging safe and healthy. So, pagdating sa gamot, okay, usually, bago tayo mapunta sa gamutan, ako, ang advice ko, may mga natural na paraan. Natural na paraan, no? Ito yung mga mababanggit ko lang yung mga kilalang supplements for menopausal, no? Siguro kilala niyo yung mga evening primrose oil, yung hubarb. Ito ay isang uri ng gulay na nakakatulong din. Yung mga calcium, vitamin D, mahalaga yan sa mga menopausal women. Flaxseed oil o kaya omega fish oil, maganda yan. Black cohosh, dongquai, yung wild yam. So, ito mga nabanggit ko ay mga kilalang mga supplement for menopausal. Pagdating sa gamot, ang gamot palagi nating sinasabi na, kumbaga last choice na to eh. Kasi pagdating sa gamot, ang binibigay kadalasan ng mga OB-gynecologists ay yung mga hormonal replacement therapy. So, ang hormonal replacement therapy, may magandang nagagawa. Talagang dramatic, ma-improve yung inyong mga symptoms. But there are some risks. So, ano ba ang ibig sabihin ng hormonal replacement? Hindi ka na gumagawa ng sapat na estrogen. Hindi ka na gumagawa ng progesterone. So, bibigyan ka ng oral, o kaya injectable, o kaya yung mga patch, o yung mga cream. So, iba-ibang klase. Pero yung pinakasubok na yung oral. Pero may advantage and disadvantage. Ang advantage, maaaring maramdaman niyo yung ginhawa.
Kasi minsan may mga menopausal women na isa sa nararamdaman nila, depression, palpitation. So, bibigyan ka ngayon ng mga standard na gamot for depression, antidepressant. Kung kayo ay may palpitation, bibigyan ka ng gamot na mga beta blocker, mga pampabagal ng heartbeat para hindi malakas ang kabog ng dibdib. Kung bigyan ka naman ng hormonal replacement, ang disadvantage, usually, dalawa yung binibigay. Pag sinabing hormonal replacement therapy, yan po yung estrogen, ibibigay sa inyo orally, saka yung progesterone. Pag ang babae ay halimbawa wala ng mattress, ang binibigay estrogen lang. So kung ang babae naman ay may mattress pa, pero wala ng menstruation, ang binibigay estrogen saka progesterone combination. Kasi ang estrogen lang, pag binigay mo, walang protection yun laban sa side effect ng estrogen na cancer of the uterus o ng mattress. So, bibigyan ka ng progesterone para to counter the side effect of the medication. So, bukod doon, ang mga hormonal replacement therapy, may mga cases na nagkaroon ng stroke yung pasyente, tumaas ang kanyang cholesterol, nagkaroon ng gallbladder stone o pamamaga ng gallbladder, may cases din na heart attack, dyan dahil sa hormonal replacement, saka nagkakaroon ng blood clot, ibig sabihin yung dugo namumuo. So, ngayon, may mga gamot na estrogen progesterone tablet na mas mababa na yung milligrams, na mas safe na. So, mas maganda isanggunin niyo yan sa inyong OB-gynecologist at timbangin kung ano yung advantage and disadvantage nitong mga gamot na ito. Okay? So, ano ba ng mga common question? Usually, ang common question sa akin, Dok, palagi akong pagod. Pakiramdam ko pag ako'y aga-aga pa, kagigising ko lang, pagod ako. So, fatigue is also one of the signs and symptoms, no? Pwedeng maramdaman. Then, ano pa yung ibang mga tanong sa akin na, Dok, di makatulog. Kailangan ba ng antidepressant o mga narcotics na pampaantok? Well, depende sa doktor. Usually, bibigyan ng pampatulog o bibigyan ng mga supplement na maaring makatulong pampatulog. Yung iba, nagbibigay lang ng anti-allergy ng epekto, aantukin ka rin. So, depende. But as of now, ang importante, naintindihan nyo muna na ang menopause is a normal part of aging. Kung pinapahirapan kayo, ang pahirap niyan usually, 1 taon hanggang 5 taon. Halimbawa, tumigil yung mens ninyo, yung 1 year na kayong walang mens, ang edad nyo 45. Minsan umaabot hanggang 50 na pinapahirapan kayo ng hormonal imbalance o pagbaba ng estrogen saka ng progesterone nyo. So, I hope meron po ako na-share sa inyo ngayong gabi. Actually, nag-iisip ako kasi alam nyo naman, di ba? Pag yung mga finale, meron tayong mga kanta-kanta, nag-iisip ako nung kakantahin ko. Naisip ko naman, menopause. Siguro, majority ng mga nakikinig sa atin, mga senior citizen na, no? So, may naisip akong kanta, Tingnan ko kung alam nyo to. Meron po ba mga Bisaya na nakikinig sa atin ngayon? Magparamdam po kayo. Kasi ito, request sa akin to, So, ito first time ko pong kakantahin itong Bisaya sa Gabay sa Kalusugan. So, sana magustuhan nyo po ito, Alam nyo po ba yan? Usahay magadamgo ako nga ikaw ud ako nakahigugmaay nganong damgohon ko ikaw damgohon sa kanunay sa akong kamingaw usahay nagamahay ako ngayong nabuhi pa ning kalibutan manong gitiyaw-tiyawan ang gugma
ako kanimo da. So, tama na po yun. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at i-share nyo po itong lecture natin tungkol sa menopause at invite nyo mga friends na mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Channel. Maraming salamat po. Bye-bye!